Tapos ngayon, itong ghost program ng DSWD na walang nakakaalam. Ano tawag doon? Ano yung, ano ba yun? AKAP. Abay, ako rin ngayon ko lang narinig yan. 26 billion. Saan ang galing yan? At wala pala yan sa budget. Anong ibig sabihin ng karapatan ng malayang pananalita? Kaya pati nga kay dating BP Leni, di ba? Gusto nilang i-impeach. Ang sabi niya, stop it! Karapatan niya yan. Napulaan ako dahil karapatan niyang magkaroon ng malayang pananalita. Stop it! How can you be a facilitator for an entity na patay na? Ibig sabihin, hindi ka lang talaga facilitator. Ikaw siguro ang pasimuno. Dapat siya tumakbo vice president at presidente siya ngayon. Yan ang katotohanan, no? Pero si BP Sara naman hindi nagmamadali. Siya nais niya talagang maging hinog para sa pwesto at minabuti nga niya na tumakbo lang ng vice presidente. Ng charter change, pagkakasama sa China, kinakailangan talaga magkaroon naman ng assurance din ang buong bayan na talagang ang soberenya natin ay mapapatupad at hindi tayo papayag na para baka tayong sunod-sunaran muli sa mga dayuhan na sila pa maglilitis sa mga krimen na dito naman sa Pilipinas di umano nangyari. Pero yung relasyon naman, attorney, ni VP Sara at ni PBBM, mas maayos pa naman. Hindi naman ganito katindi din tulad ng kanyang ama na si dati Pangulong Duterte. Well, wala namang masamang tinapay si VP Sara, no? At alam naman natin na may sariling desisyon ng VP Sara. Kung masusunod siyempre si PRRD, hindi na dapat siya tumakbo vice president at presidente siya ngayon. Yan ang katotohanan, no? Pero si VP Sara naman hindi nagmamadali. Siya nais niya talagang maging hinog para sa pwesto at minabuti nga niya na tumakbo lang ng vice presidente. Katambal nga itong si PBBM. Isang bagay na parang nakakalimutan na rin ng mga nakapaligid kay PBBM, no? Na presidente ngayon si PBBM dahil nung panahon na #1 sa survey si Inday Sara Duterte, minabuti niya na magbigay kay PBBM. Samantala, attorney, dako naman tayo dito sa isa nga sa mga may init na issue sa ating bansa sa pagpapatuloy na pagdinig ng komite sa Senado sa kontrobersyal na People's Initiative. Lumabas na 20 taon nang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang grupong pirma na nasa likod po ng pangangalap ng... Natin sa konteksto ang mga nadiskubre ng Senado, no? Anong ibig sabihin na hindi na pala namulto na yung pirma as a juridical person? Ibig sabihin yan, hindi talaga ang pirma ang nasa likod ng bribery initiative. Dahil multo na sila eh. So gumagawa na lang ng kwento-kwento para palabasin kung sino talaga ang nagsusulong nitong bribery initiative. Hindi po ang pirma. How could a non-existing entity initiate a nationwide signature campaign na patay na pala sila? Yan po ang ibig sabihin dun sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung significance na 20 taon na wala na palang juridical personality yung pirma. Pangalawa, ang tatanungin din, ayan, malinaw na, wala na palang pirma. 20 taon na nakakalipas at ngayon palang pilit na binubuhay. Ang tanong, sino ngayon at saan ang galing yung mga pondo? Doon pa lang sa advertisement ang pinag-uusapan natin, ha? Pero yung pondo para doon sa mga organizers na nagpapapirma at yung pondo na ibinibigay para sa lagda. Sino ang nagbigay niyan? Obviously, kung hindi nanggaling yan sa grupong pirma, nanggaling yan elsewhere. Iyan na ngayon ang pinupuntahan ng investigasyon. Salapi pa ng gobyerno ang ginamit para pambayad ng 100 pesos kada pirma. Tapos ngayon, itong ghost program ng DSWD na walang nakakaalam. Ano tawag doon? Ano yung, ano ba yun? AKAP. Abay, ako rin ngayon ko lang narinig yan. 26 billion. Saan ang galing yan? At wala pala yan sa budget. Wala sa line item appropriation. And yet, naririyan yung pondo na 26 billion. Ito ba? Tanong lang naman po, ayan na naman, bagay, wala na kayong prangkisa na matatanggal sa amin, no? Tatanggal na, no? So, yun yung konteksto na dinidinig.
abay, itong ano tawag doon? AKAP. Ito, attorney. Pakinggan natin Ito ba siguro. yung AKAP? Ito ba ang pinanggalingan ng pondo? Dahil ngayon, ang tanong ngayon, saan ang galing ang 55 million? Abay, hinihingi ang contributors. Right to privacy daw. Pwede ba naman yung magbibigay ka ng 55 million tapos hindi ka magbabayad ng buwis at hindi ka magpapakilala? Kasi alam niyo po, sa ating batas, meron tayong tinatawag na donor's tax. Yung mga nagbibigay ng donasyon, meron ding buwis na dapat bayaran. Hindi, wala pong takas yan. Alam niyo naman sa buhay nito, dalawa lang ang talagang sigurado, yung kamatayan at pagbabayad ng taxes. No? O, ano po yung susunod nating Tungkol report? dito sa AKAP program, attorney, na binabanggit mo, kasi kine-question yan o kine-question sa Senado. Tagni-tagni natin ngayon, no? Dahil unang-una, patay na ang pirma as a juridical entity, hindi silang nasa likod. Number 2, yung huling hearing ng Senado, lumabas ni Mr. Speaker. Siya daw ang facilitator. Ngayon lumalabas, how can you be a facilitator for an entity na patay na? Ibig sabihin, hindi ka lang talaga facilitator. Ikaw siguro ang pasimuno. Pangatlo, saan kinukuha yung mga pambili ng pirma at yung pang-engganyo sa mga kongresista na di umano, ayan na po, narinig natin, 20 million kada distrito. Ang sagot, posible nanggaling ito sa isang programa nang nakakaalam lamang ay ang speaker at ang DSWD na pati mga senador hindi alam. Ito nga yung AKAP. Posible lang naman. Yan po yung mga lumalabas sa hearing. Kasi nga, meron namang impormasyon at dokumentado naman ni Senator Amy Marcos, si SAP Amy Marcos, super ate to the President, na nagbibigay daw ng tagto 20 million. At lumalabas sa komunikasyon na hawak ngayon ni super ate to the President na tanging si Mr. Speaker lamang ang maglalabas. Pag pinagtugma-tugmayan, posible, sang-ayon sa investigasyon, na talagang Speaker at Kamara nasa likod ng bribery initiative, na ang ginagamit, posible, ay mga programa gaya ng AKAP na tanging si Speaker lamang ang pwedeng mag-authorize ng release. Kapani-paniwala, sa ordinaryong mamamayan gaya ko, kapani-paniwala. Ang tanong, pulsuhan ng bayan. Naniwala ba kayo? Ayan, attorney. So, dahil nababanggit naman, bago lang tayo mag-break, ang pangalan ng speaker, at inamin naman ito na siya'y facilitator, dapat ba siyang dumalo din sa pagdinig ng Senado? Dapat siguro, para linisin na niya yung pangalan niya, kasi merong tinatawag na physical evidence, larawan, meron namang pag-amin. Kung hindi po yan admission, that is at least an admission against interest, di ba? Kung hindi yan talagang outright admission, no? O, ngayon, ang importante, issue ng pananagutan. Bakit speaker lang ang merong kapangyarihan na mag-disburse na isang programa na di umano ay hindi nalalaman ng mga senador? Baka hindi po nakapasa loob ng budget line, isang line item dito sa batas na National Appropriations Law. Napakalaking issue po ngayon yan. Dahil kung talagang totoo po yan na naisingit na naman yan at tanging si Mr. Speaker lang ang merong kaparata mag-release niyan, I think this is a first in Philippine history. Kasi alam mo yung mga tinatawag na unfunded funding, yung unprogrammed funds, yan talaga, kinakailangan ng pirma ng presidente. Kasi unang-una, kinakailangan kasi ng certification ng tao niya, si Department of Budget and Management at saka ang treasurer, na may pondo para bayaran yung ilalabas na obligasyon na unobligated. No? Abay, itong Mr. Speaker lamang ang pwede maglabas ng 27 billion. Nakakawindang talaga. Na mailathala or malaman kung sino sila at nag-invoke ng privacy, okay lang ba yun? Alam niyo po, talagang ang ebidensya ay nakabase yan sa karanasan ng ordinaryong mamamayan. Kung ikaw talaga ay merong advokasya na gusto mong suporta ng taong bayan, dapat ikaw mismo kumbinsado. Bakit nagtatago sila? Ibig sabihin, wala silang conviction. Hindi sila sigurado sa mga pinagagawa nila. Ang lumalabas lang talaga dyan, hindi talaga silang nasa likod nito. Politiko ang mga nasa likod nito. Gumagawa na lang sila ngayon ng kwento dahil ang lumalabas, hindi pa nasasagot kung saan galing ang pera
na pinambayad sa TV ad at pinamumudmod para sa lagda ng taong bayan. Although alam na natin na ginamit din yung panglilinlang na ang mga pirma daw ay para sa pagtatanggap ng ayuda na galing naman sa kaban ng taong bayan. So kaya yan ang nangyayari kapag gumagawa lang ng kwento-kwento na hindi naman totoo. Posible po yan. Okay? Alam naman natin na hukuman lang ang tanging po pwede magdeklara kung meron ba talagang nagdarambong sa pondo ng bayan para maisulong itong bribery initiative. Pero lumalabas ngayon sa investigasyon, sa mga ebidensyang lumalabas, yung unang-una, patay na ang pirma. Nung pangalawa, na nagtatago ang mga nasa likod ng initiative na ito dahil hindi naman talaga sila yan. Yung pangatlo, na may mga pondo na hanggang 27 billion na bigla na lang sumulpot at isang tao lamang, Mr. Speaker, ang po pwede mag-disburse. At dun sa katotohanan na meron ng kumpirmadong impormasyon ang ating special, ang super ate to the President, na 20 milyones kada distrito, kada kongresista, 318 congressmen. Bagay, may mga party list dyan. No? Sa lugay mga party list, wala silang distrito. Ang ibibigay, kapalit ng 3% na lagda ng mga registered voters. Alam mo, partner, nagulat ako na itong si Anthony Abad, ito pala yung Anthony Abad, alam mo ngayong Valentine's Day, para naman makinig kayo ng konti, ako, na-meet ko yung misis ko kasi dinera ko niya nun si Anthony Abad. Nag-attend kami ng hearing ng Kongreso noon as resource persons doon sa anti-dumping law at saka yung countervailing. Abay, dinera ko na kausapin ko daw yung magandang TV reporter. At sabi ko, sige, yun lang pala, tumayo ako kung mausap ako. Kaso, tinignan ako mula ulo hanggang paa at tinalukuran ako. At naalala ko noon, nung kinausap ko siya, kausap niya sa telepono, si super ate to the President, na kongresista ng mga panahon noon. Yan yung si Anthony Abad. Kaya talagang malaki yung utang ko dyan kay Anthony Abad, no? Pero hindi ko maintindihan bakit siya'y nakaladkad dito sa issue na ito na siya ang pasimuno ngayon ng pirma. Pero in fairness, ang sabi ni Anthony Abad, abay, siya'y miyembro lamang at hindi siya ang namumuno, no? Hindi ko alam tuloy kung paano talaga siya napadpad dito. Ewan ko, ha? Siguro bibigay ko ang number ni Attorney Anthony Abad kasi nga dahil may malaking utang na loob akong tinatanaw dito kay Attorney Anthony Abad. Gusto ko lang maraman kung ano talagang punot dulo na siya ay nakaladkad dito sa issue ng pirma. Dahil titignan mo naman ang demeanor ni Anthony Abad, hindi naman siguro kaduda-duda na, na upright na abogado siya, no? At least from the looks of it, no? Pero lumalabas na nung huling hearing na parang siya talaga ang mastermind ng lahat. Pero ngayon, naniniwala naman ako sa kanya na hindi siya mastermind. Ang tanong, sino ang mastermind? Ang alleged facilitator ba ang mastermind? Abangan at taong bayan. Itong importansya ng impormasyon. Kaya nga po narariyan ang mga Senate investigation. Dahil kayo po ang huhusga. Sa Speaker ba at ang kanyang kasamang kongresista ang nasa likod itong bribery initiative o hindi? Kayo po ang humusga matapos ang mga nakalap na impormasyon ng Senado. So, lang talaga na roll out ang ating computer system, no? At ngayon nga lang tayo talagang bumubuo ng sarili nating data storage facility para sa Pilipinas, no? Ngayon kasi nakikigamit lang tayo ng mga data storage facility at sa kadalasan ngayon na nahahack ang mga computing system ng mga ahensya ng gobyerno, talaga namang importante talaga na maging vigilant tayo sa pangangalaga ng mga datos nito, no? Pero kahit pa paano, huli man, narariyan na yan at ang aking inaasahan sana yung computer voting talagang mapatupad na. Hindi lang para sa mga OFWs, kundi para din dito sa Pilipinas. Nang dumami pa rin ang mga bumoboto sa ating mga eleksyon dahil yan po talaga ang pinaka-importanting karapatan ng taong bayan sa isang demokrasya, ang pumili kung sino ang mamumuno sa ating bayan. Hamon ngayon yan, attorney, sa ating mga government offices, hindi lang yung COMELEC. Kasi yung COMELEC, matatandaan mo yung COMELEC. Diba? Nagkaroon din ng... dinimanda namin yan. Oo, at diba? nanalo kami sa National Privacy Commission doon. Marami pang mga impormasyon na nakuha sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at marami din mga cyber attacks. So, kasabay niyan, kasi di ba, nasuggest natin na
dapat meron ng internet voting at kung ano-ano pa, ito yung pro na baka mangyari. So, dapat palakasin pa natin. Ang nangyayari daw, attorney, pag pupunta sa Kongreso, pag humihingi ng budget na malaki para sa infrastructure natin sa IT, sa cyber security natin, medyo hindi na pagbibigyan. Pero, pag nagkakaroon ng cyber attacks, merong hacking incident, ang bilis in aid of legislation, Senate investigation, House investigation agad. Pero, bakit pag humihingi na ng pondo para sa cybersecurity, medyo matamlay? Mga tamlay. Kasi hindi nila na-appreciate kung gano'ng kaimportante yung cybersecurity. Alam mo ba, nagulat ako nga na ngayon pa lang talaga nagkakaroon ng mga usapin, no, para itaguyod ang cybersecurity ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? At kasapi kasi ako ng expert group ngayon na binuo nitong si Secretary Herbosa sa DOH. At dyan nga kami nakatutok ngayon sa DOH. Alam niyo ba dyan sa DOH, napakadaming misinformation, ha? Aba yung aking doktor na sa aking diabetes, na Tion Ang, ginagamit ang buka para mag-promote ng gatas di umano para sa diabetics na pinalalabas na yung number 1 eksperto natin sa sakit ng diabetes ay nag-i-endorso ng gatas. Hindi po totoo yan, no? At ginagamit po talaga ang pangalan ng DOH din, no? So yan po talaga ang importansya ng cyber security at meron kami kasama doon sa expert group na yan. Minsan tawagan natin siguro na yan po talaga ang tinututukan ngayon, no? Bukod nga sa hacking incident, attorney, may mga bomb threats din natatanggap ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Well, ako naman, para rin niyang pagbanta sa iyong seguridad. No? Kung ikaw na may Kristiyano at malinis sa konsyensya, wala naman dapat ikabahala. Ang dapat gawin natin, maging listo tayo. Parang noong mga panahon na ako'y nag-aaral sa Inglaterra, napansin ko na talagang sila, dahil dati napakalaki ng banta ng terroristic attack galing sa IRA, talagang sila nang tumitingin sa kanilang mga paligid. Kung mayroong mga yung kaduda-duda ng mga packages na iniiwan dyan, sila na nagre-report kagad sa pulis. So dapat tayo, ganun din, tayo na yung magmasid sa ating mga paligid kung baka may yung nakatagong bomba at huwag nyo naman pong gagalawin. Kung meron kayong makita, no, kinakailangan tumawag lang kayo sa ating kapulisan nang sila po ang mag-assess at sila ang tumingin dahil meron sila mga specialized equipment at specialized trained personnel para dyan. Kaya napapanahon na dapat palakasin yung mga cybersecurity ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At may pananagutan, ha? Ang mga taong gobyerno, akala nyo wala kayong pananagutan. Kapag kayo ay naging pabaya sa pagpoprotekta sa mga datos na hawak nyo, madidimanda kayo gaya ng ginawa namin laban sa COMELEC noong panahon ni Andres Bautista kung saan nagkaroon ng COMELEC at pinanagot ng National Privacy Commission ang opisyalis ng COMELEC noong mga panahon na yun. Well, alam nyo, puro paratang yan at yung kaliwa na inyong ginawang aliado sa Kamara, I'm sure sila yung nasa likod ng mga datos na yan. Ang masakit dyan, lahat gumagamit ang pangalan ng UP, miski wala namang kinalaman ng UP dyan, no? Wala po tayong magagawa. Yan talaga yung National University. So para maging kapanipaniwala sila, ginagamit nila yung pangalan ng pamantasan, no? Pero kung sino po nagbansag na napakadaming extralegal killing sa panahon ni Duterte, yan din po magbabansag na napakaraming killing sa panahon ni administrasyon ni Presidente Marcos. Kaya nga po ako'y nagtataka kung bakit nung minsan bumalentong sila pagdating sa ICC at sinabi pang pinag-aaralan ng pagbalik sa ICC. Pag bumalik po sa ICC, ang jurisdiction po ng ICC, prospective. Yung kinabukasan mula nung bumalik tayo. At anong ibig sabihin nyo? Pag bumalik tayo sa administrasyon ni Presidente Marcos, lahat ng nangyari sa termino ni administrasyon ng Presidente Marcos, ang siyang po pwedeng litisin sa ICC. Hindi na po kasama yung mga nangyari sa panahon ni dating Presidente Duterte. Kaya wala pong basehan yung sinasabi nila na dapat pag-isipan. Pag-isipan po natin in the sense na kapag ginalang talaga ng ICC, yung dahilan kung bakit sumapi ang Pilipinas at kakaunti pang mga bansa sa ICC na ito po ay court of last resort lamang, yan po pwede tayong bumalik. Pero kung ibang konsiderasyon ang pag-iisipan ng ating administrasyong Marcos, ay naku po, yan po ay susi para kayo rin po maging akusado sa ICC. Sigurado po yan. Kasi mga kalaban ng Estado, hindi lang pumapatay ng kapwa Pilipino, kung hindi, nais din po nilang iskandalohin ng todo ang kahit sinumang presidente na nakaupo dito sa ating bayan. So kumbaga, attorney, ang basa mo rin nito, parang
ang nasa likod nito gusto rin na gumawa ng hakbang para idamay na rin sa ICC ang kasalukuyang administrasyon sa Sigurado. pamamagitan ng pagpapalutang nitong EJK daw. Siguradong sigurado yan dahil sila nga, ang intensyon nila, buwagin ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil sila, gusto nilang sila mamuno. Yung kanilang centralized leadership na mawis pa, no? Na laos na, gusto nilang patuparin. O ayan. So kaya kahit anong mangyari dyan, kahit sino nakaupong presidente dyan, lalabanan nila paggamit ng dahas, papatayin nila ang kapwa Pilipino nila, at iiskandaluhin nila kung sino mang nakaupong presidente dyan. Mas lalong hindi nila may himok si PBBM na payagan ng ICC. Kasi naman si Presidente, nag-iiba-iba ng isip, kaya tuloy nagbibigay ng mga maling sinyales. Partner ha, itong binanggit niya sa charter change doon sa Philippine Constitutional Day, na sinabi niya na bagamat isang taon na ang nakalipas, sabi niya hindi prioridad ng charter change. Ngayon, kinakailangan ng charter change. Baka basahin niya ng mga kongresista na pati yung pamamaraan na binibili ang boto, pati yung paggagamit ng ayuda, at ngayon itong akad neto na ngayon lang pala umusbong gagamitin para reward dun sa mga kongresista na mga ngalap ng 3% na lagda sa kanilang mga distrito, baka isipin na binibigyan din ng basbas ng presidente yan. At alam mo talaga itong usaping tsa-tsa, mga tagal ko nang sinasabi, tanging presidente lang makakatigil niyan. Bakit? Kasi traditionally, at galing po ako dyan, sa mababang kapulungan, talagang ang tinitingala nilang number one leader yung presidente kung saan nanggagaling ang pondo para sa kanilang mga proyekto, sa kanilang mga distrito. Kalimutan na muna natin yung kanilang bonanza, yung kanilang biyernes sa mga proyekto, pag merong proyekto. Kasi ako naman, kahit ano pang sabihin, basta may proyekto, at least narariyan, nagagasta yung pera ng taong bayan. Pero siyempre, napakalaki ng nawawala sa mga SOP na tinatanggap ng marami na dapat hindi naman dapat tanggapin. So, mapapatigil lang talaga yan kapag sinabi ni Presidente itigil. Kaso, ano nangyari? Bumalento nga. Dati sabi, hindi prioridad. Ngayon, prioridad. So ngayon, iniisip ng mga congressman, uy, baka nga pati itong panunuhol at palilinlang ay suportado ng Presidente. Pero talagang itong bangayan sa Kamara at sa Senado, tanging Presidente lang makakapigil niyan. Paano? Sasabihin niya si Presidential Instance, si Mr. Speaker, hoy, tigil mo na yan. Sinalba na kita para hindi ka mapahiya. Minski hindi ko paninindigan na kailangan niyang charter change. Sinimulan mo para hindi ka mapahiya. O sinusugan na kita, pero itigil na yan dahil ito'y talaga nakakasira sa aking administrasyon. Mr. President, ano ba gusto mo? Dati wala ka namang kalaban kundi mga dilawan. Tapos ngayon wala ka na dapat kalaban dahil mga dilawan, inabsorb mo na rin. Aba ngayon magkakaroon ka ng kalaban. Sino? Una-una mga senador, 24 yan, na may sarili-sariling mandato gaya ninyo na galing sa buong sambayanan. Pangalawa, yung mamamayang Pilipino na nagbigay ng tiwala sa inyo. Bakit kinukonsinte ng Presidente ang panunuhol at panlilinlang para baguhin ang saligang batas para makinabang ang isang taong hindi mananalo bilang isang presidente? Yan po ang napakahirap na question na kinakailangan niyong sagutin kung hindi niyo pinigil o pipigilin itong bribery initiative na ito. Alang ako ng mga panahon na dahil ako tagasangga ng lahat ng mga bulaki presidente. No? Pero alam mo kasi, yan ang benefit na abogadong presidente. Alam niya kung anong ibig sabihin ng karapatan ng malayang pananalita. Kaya pati nga kay dating BP Lenny, di ba? Gusto nilang i-impeach. Ang sabi niya, stop it! Karapatan niya yan. Napulaan ako dahil karapatan niyang magkaroon ng malayang pananalita. Stop it! O, anong pakialam ko kung tirahin niya ako? Wala naman naniniwala sa kanya. O, di ba? Iba talaga ang understanding ng, well, unfortunately, hindi naman requirement para maging presidente ni kay abogado. Pero kung ikaw talaga ay magpapatupad ng batas, kinakailangan, alam mo kung ano yung pinapatupad mo, di ba? At siyempre, pwede naman ng mga ibang abogado magbigay ng advice, kaya nga lang, iba-ibang paningin ng mga abogado rin. Yung iba talaga, ang konsepto nila,
may kalayaan, basta wag mo kaming aatakihin. prangkisa, walang magrereklamo sa mataas na bilihin, Okay. bawal magtanong Ang, kung nakamit ng 20 pesos sa kilo ng bigas. Yun nga yung Ay, wala na pala tayong prangkisa. O nga pala. Wala na matatanggal. Pinagtataka ko, attorney, bakit hindi nila naisip na bigas din yung ilagay sa Ibigay, no? baka inisip nila, ang mahal kasi ngayon, hindi na namin kaya. Baka mas mahal pa sa Rosas. Ay, ang prangkisang wala na. Baka lalo pang mawala. Pwede ba yun? Wala na. Hindi naman. Ano lang tayo, meron pa pinagpahinga tayo. lang. Oo, pinagpahinga yung lang. ating signal sa TV at Pansamantala radyo. lamang. Oo. Pero siyempre, iba na ngayon. Ang ginawa ng Panginoon, maski gusto yung supilin, binigyan ng Panginoon ng teknolohiya, hindi masusupil. Regalo ng LTO. Meron ng plastic para sa driver's license at meron ng plaka. Hopefully. Yan ang pinakamagandang regalo. Oo, sasabihin na, okay, ito na ang iyong lisensya. Oo. Plaka. Eh ngayon kasi, extension na lang na papel. Oh, wala kayong plaka. Eh, may papel naman kayo. Dikit niyo yan. Natawa nga ako sa isang vlog ata yun. Kasi nga, di ba, sa airport, maghahanap yan ng mga ID, di ba? Ang kanyang kinuhang ID, yung isang ganito kalaki na printed na, na ID talaga, di papel lang. Wala pong national ID. Ito po ang aking ID. So, maraming Only in mga the pakulo. Philippines. Siyempre, hindi sapat na magnais na mapababa. Kinakailangan ipatupad. At ang sabi nga ng ating resident economist, ang problema natin, supply side inflation. Pagdating sa pagkain, kung kinakailangan para mapababa ang presyo ng pagkain, kinakailangan pataasin ang ating productivity sa sektor na agrikultura. Paano? Pamimigay ng suporta para sa hybrid rice, para sa pataba, para sa insecticide, at mas malawakan pang irigasyon. Wala pong alternatibo dyan. Dahil hindi naman po tayo demand-side inflation, hindi po talaga lumalaki ang demand natin. Pareho lang. Kaya lang, nagkukulang ang supply natin. At sa panahon ng climate change kasi, kung wala tayong food security, yung mga iba't ibang mga bansa, syempre, unahin din nila ang sarili nila mga kababayan. Dahilan para sila ay nagkakaroon ng ban on export of rice. Alam mo, iba't ibang bansa talaga, pinangangalagaan nila ang food security. Ito ngayon ko lang kukwento, ha. Diyan sa Japan, ang pinakamayamang Pilipina dyan, Mary, dun sa Karaoke King. Mayroon siyang mga 70 na mga karaoke centers na 10 floors all over Japan. No? Pero ang pangalawang pinakamayamang Pilipina, married to Beef King. Alam niyo ba, binigyan ako ng 2 kilo lang naman na sana kakainin namin ng Noche Buena. At dati naman, basta i-declare mo lang na may dry ice, papayagan ka naman dahil maliit lang naman. But this time, hinarang ako, bawal palang i-export ang Wagyu beef sa Japan. Dahil as a matter of policy, ayaw nilang linalabas ang kanilang Wagyu beef dahil hindi sapat sa Japan ang supply ng Wagyu beef. Dahil kada corner sa Japan, merong yakiniku restaurant, yung iniihaw na Wagyu beef at talaga naman itong Wagyu beef. Naku, kalahati ng tiyan ko po ay Wagyu beef. Dahil pag kinain mo yun, para siyang butter, sa taba. Sa taba, namumuti yung steak dahil puro taba. Kaya pag kinain mo, wow, napakalambot at saka para siyang butter. Kasi nga napakataas ng fat at napakataas ng cholesterol. Yung palang dahilan, merong export ban. Hindi so much na siya ay raw meat, kundi export ban. Naku, sayang na sayang ako. Tuwan-tuwa naman yung kasama ko na naghatid sa akin sa airport dahil meron siyang 2 kilo na napakamahal na Wagyu beef. Ang nagbibigay lang ng 2 kilong Wagyu beef, bilyonaryong Wagyu King ng Japan. Ako sabi ko, wow, ang sarap-sarap ng aking Noche Buena. Bilang nawala. Pero meron namang naging masayang Noche Buena, yung aking kasamang Pilipinong super.